Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng Panginoon na ganun ng Santa Maria, ay sa issue ng crime rates down. Senate probe on former President Duterte drug. Ngayon ay ayon sa ating DILG Secretary John B. Trimulya ay bumaba yung crime rate natin kumpara sa nakaraang administrasyon mula 2016 to 2018 at ngayong July 1, 2022 to July 28, 2024 at the same date na at the same first 2 years o sa loob ng 2 taon ito. So 6% ang ibinaba nito at ang positibong ito ay dahil sa walang humpay na paglilingkod ng ating Pilipinas. So ayon sa ikukumpara ng mga nakarang panahong administrasyon ni Duterte, Pangulo at panahon niya ng administrasyong Marcos ay 6% yung ibinaba mula doon sa ganong klase ng unang 2 taon nila sa kanilang panunungkulan. So yan, happy All Saints and All Souls Day nga pala. At happy Halloween sa inyong lahat. So dalangin natin sa Panginoon Diyos at Panginoon Kristo ang pagpapala ng kalagayan sa kaligay sa piling ng kaluluwa ng mga yumao at patawarin ang managkasala at magkaroon ng pagkakataon sa piling nila. So dinadalangin natin yung mga yumao na sila ay tanggapin sa kalangitan ng ating mga yan. Nagkasala, patawarin. Sa ibang issue naman ay ang Senate probe sa usapin ng drug war under Duterte administration. Sa hearing ay nagbigay ng salaysay si dating Presidente Duterte hinggil sa drug war at sa kanyang salaysay ay may DDS umano o DDS group na binuo siya di umano at siyang kanyang inuutusan na pumaslang ng mga drug suspects. O else, sila itong papatay niya, kundi susunod. So, ganito di umano ang ginagawa niya sa Davao, no, mayor pa siya at naging presidente na siya. So yun yung tingnan nila yung pahayag na ni Pangulong Duterte kung ito ay truly isa ba itong joke o ito isang tunay na pang-amin. So sa kanyang pahayag, nakautos sa mga pulis na i-provoke ang mga drug suspect para lumaban at kanilang patayin ay siyang naging batayan ni Representative Castro ACT Party List na ipadala di umano sa ICC yung Pangulong Duterte ng Senado upang kanilang pagbasehan ng prosecution sa high-end crime of humanity sa kanila. So ayon naman kay Senate President Escudero ay kinilagyan ng transcript o kopya ng pahayag ang ICC. Subalit wala namang request pa yung ICC hinggil dito. Yan. So doon sa pahayag ni Pangulong Duterte o doon sa ito yung kanyang sinasabi na inutos at luprobog niya yung mga suspect para manlaban ay ayon kina Representative Castro human rights violation promoter niya, diba? Ganun. So yun ay isang malaking isang kaso pa rin, no? Na i-provoke mo yung so kung saan isa ring parang kumagaman sa isang tingin parang homicide o na di ba kapag nag-aaway provoke mo, di ba? Provoke mo yun. Pag nag-provoke ka ay pwede mag-away. So may away, homicide yun. Pag nagpatayan kayo, di ba? So kung may provocation, parang gano'n yata o murder, gano'n. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng pinuprovoke, lalo na sa government official ka by violation, parang nilalamang mo yung human rights violation na tutulog para lumaban. So ngayon ay may provokasyon, ibig sabihin parang gusto nang palabasin o bakit ka bumunot, parang sinasabi mo halimbawa
bumulat ka, tapos mamamatay ka rin lang naman, di ba? Diba? Parang ganun, matatakutin mo, parang ganun. Oras, mamamatay ka rin. Bumulat nga naman para banatan din, nalalaman na, di ba? Diba? Mabarilin ako eh. Self-defense, di ba? Hindi, may provocation ka eh, di ba? Parang yan yung tao na gawa ka ng masama. Siyempre, dapat iwasan mo. Hindi, babarilin ako eh. Di ba? Parang malabas na self-defense yung mga ginagawa naman. So, all else in the other hand, homicide, parang gano'n. So, ayon pa rin sa ating mga bata sa pilang organization, ang ICC ang dapat tumitis at bigyan sila ng pagkakataon na mag-imbestiga sa bansa hinggil dito at maisagawa nila ang proseso ng ICC over this drug war against former President Duterte at ibang pinakasuhan sa ICC, etc. etc. Yan. So, gusto nung iba, ano na lang ICC ang lumitis. So, doon nila yung kanilang pinapag-usapan doon, isabi nila sa ICC lang isang hindi dito sa parang local or para fair yung prosecution. Siguro kung pwede yun, maaaring gawin. Or else, kasi kung ganyan kasi yung pahiralin din, yung justice system sa atin, so kapag nalitis nila, ay igasampan nila sa korte yan, o maaaring ibibigay nila sa DOJ yan, para sampahan sa korte, o sila mismo magpapayata sa korte niyan yung ating Senado. May siguro yung procedure, or else ilalagay niya sa DOJ nila sa korte, or else pwedeng doon na nila dalahin sa under investigation sa ICC, dahil sa jurisdiction yung ICC, dahil sakop nila yung mga crime to humanity bilang miyembro tayo noon. So ibig sabihin, pwede lang i-override yung system natin, yung justice system natin, dahil may crime to humanity. So ibig sabihin, kahit mayroon gumagaan ng sistema ng hustisya, pwedeng i-override ng ICC dahil sa miyembro tayo from the crime of humanity. So ngayon ay according to our laws ay meron tayong pwede natin mapakaso ng meron tayong batas against sa crime of humanity na pwedeng litisin dito sa atin. So yun. So maaaring pwedeng ICC or us from humanity na maaaring kaso or murder. So pero siguro ang hinihiling ng iba, mga batas, ibang grupo, ICC para fair, para hindi walang influence to our court, walang para patas doon sa ICC. So ang drug war ay sariwa pa din muna sa alala at nararamdaman ng pamilyang biktima ng Oplan Tukang o drug war na ito na napatay ang kanilang mga mahal sa buhay, pula anak at mga asawa, etc. etc. According also sa mga biktima, kahit naman mga mahihirap silang pinasok ang nasabing drug pushing, ay hindi naman sila dapat pinatay at ang iba naman ay at nadadawit lang. So yung depensa nila, kahit naman halimbawa nga naman drug suspect sila, pwede naman sumuko, bakit papatayin? On the other hand, yung iba inosente, wala naman talaga kinalaman sa droga lang, or pinaparatangan lang, pinatay na. Yung iba na crossfire pa sa drug war net. Kaya dumami ang lakas lang. Mayroong legal nga at mayroong yung sinasabing parang assassination type, yung pinapatay noong mga death squad or mga hitman or mga assassin, mga ganun na mga sinasabing drug suspect. Natutunayan ngayon doon sa Senado at saka sa Quadcom kung sino yung kung mayroon nga bang kautusan. Ibig sabihin, si Duterte ay lumalabas na conspirator as principal na gusto nilang papanagutin from the murder na ginawa noong mga operatives at ng mga opisyalis sa Ibat. So ngayon ay marami ang mananagot. Kasi kaya nga tinatanong din natin sa ating human rights promotion, sino lang ba pinapanagot dito? Yung conspirator principal at ilang mga opisyalis nila. But syempre kung mananagot din yung mga operatives na halimbawa isang unit na pumatay, halimbawa mayroong special task force or else mga halimbawang provincial o
or halimbawa mga ganun na nai-involve na mayroong na EGK, halimbawa kung mayroong nagreklamo na mayroon doong na EGK through the sinasabing police operation. So, marami sa syudad ng mga police operation sa mga tsaka sa iba't ibang lugar. Particular din yung Davao ngayon ay lumalabas na kapag ka mayroon, o halimbawa sa Cebu yung kina Garma, ngayon lumalabas na halimbawa pag may mga ganong 4 by municipal nag-operate, syempre may pananagutan yung mga kung may reklamong salvaging at patutunayan na kung mayroong salvaging nga at aside from may sinasabi doon sa FADCOM na yung special task force na umiikot sa buong Pilipinas, so maraming unit yun para mag-jump up, diba? Aside from the municipal o provincial, sila yung naka-after doon sa mga drug suspect, diba? Aside from mayroong mga group na ng assassin, diba? So, diba, napakahirap ngayon papatunayan nila yun ang gagawin ng ginagawa ng Kongreso at yun yung si Pangulong Duterte kung anong pinagsasabi ro na yung umaamin siya na ukray-ukray niya yung Senado na gano'n. So, ngayon ay parang baliwala din yung kanyang pinagsasabi roon. Umaamin siya may DDS siya at nasa kanya full responsibility na patayin yung mga drug suspect. Parang napapaliwanag siya. Yung mga to ay dapat papatayin niya na yan, mga yan, di ba? Parang gano'n naman niya sila. So, ngayon ay sana ay fairly pa na patunayan na negosya ng ating Senado Kongreso para sino ba dapat. Siyempre maraming patutunayan sila diyan from the conspirator hanggang doon sa Congress yung mismo pumatay. Siyempre, alin ba papanagutin lang nila? Kasi kung magpapanagot sila from the kung pinaduterte at sa opisyal, pati yung mga unit niya mananagutin niya. Siyempre, kapag napanagot sila, kasi pinatunayan na mayroong ganun, salvaging pero yung kakasuhan doon sa ICC kasi yung lang yung mga principal lang sina Duterte, Pangulong Duterte at yung mga ilang opisyalis pero pag nalimutin saan kakasuhan yun, di ba? Dapat kakasuhan din yun pati yung mga unit na involved dyan, di ba? Wala yung sinasabi na special task force na sinabi yun yung responsible dyan yung special task yung magala na mayroon napapatay ngayon ay para may reklamo nga yung iba. Paano ba pinatunayan? Hindi mananagot sila, pati yung mga unit nila, di ba? Hindi naman kakasuhan sa yung ICC yun, di ba yata? Tapos sa local, alimba sa ombudsman o sa Linyang Bayan. So kaya alimbas may ICC o sa Linyang Bayan, yan ang mahirap naman ay yung fairness. Siguro yung wala, pwede. Yung mga unit na ko sa Linyang Bayan, yung sa conspirator doon sa ICC, pwede siguro ganun. So siguro ay nag-aralan mabuti kung paano yung kasuhan yan at yung gagawin ng ICC dyan. Kasi ang hinahin nila, yun lang di ba? So dapat hinawin ng sinasabi nila paano ba kapapanagutin yan, di ba? Yung mga yan, yung official ba at saka yung conspirator o yung pati rin ba yung nag-murder ng mga tao o kalamutin, di ba? So yun. So maraming lista ng EGK sa drug war ang inilabas ng isang pari na siyang tumutulong sa pagkamit ng hustisya ng biktima. So mga ito ay nais makamit ng hustisya na pinatay sa drug war na pawang na magsabatas ang ginawa sa kanila. Sa mga nagpapahayag ay may pinatay na out of legal operations at mga pinatay naman ng mga pulis. So yun, yan. So napakarami yung kanilang na mga pamilya na kanilang tinulungan na sa kanila ay mayroong ito ay pinatay. Ngayon sila ay nagreklamo na ito nga sila yung mga witness na pinatay. Ngayon ay dapat yun ay iimbestiga ng pulis. Ngayon sa ano na nga ICC ang iimbestiga yung sa mga sangkatuta kung hilimang yun. Ngayon ang papanagutin sino, di ba? Kasi naka ron sa ICC yung sa ICC ang papanagutin yung mga conspirator na yata silang official, hindi yung iba. So paano gagawin ng Senado dyan sa kanang FADCOM? Paano ang pagpapanagot nila dyan? Sa masasampa ng kaso ng Linyang Bayan o ombudsman o local court.
So, ang Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamala, patas, justisya at karapatang tao. Ng pagbaba ng crime rate sa panahon ng unang 2 taon ng Marcos at noong Duterte administration ay we hope pag-ibigin pa ng lubos ang ating PNP ang pagpapahirap ng peace and order, abiding human rights and rules of law o pagpapahirap ng fair justice upang maging makatarungan at walang pang-abuso ang pagsupil sa kriminalidad. So yan yung ating kampanya doon na sa kanilang sinasabing pagbaba ng crime rate, sana ito ay walang halong pang-abuso at napairal yung fair justice, human rights yan, governance. So sa issue naman ng Senate probe na ay ang ating pamalaan nila mula Senado, gawin ang lahat ng patas o fair justice na paglaat at hahain ang kaso sa korte o maging sa ICC ay bigyan ng pagkakataon dito kung maaari upang magkaroon nga naman ng fair trial sa issue ito. So maaaring sa ICC or sa local court. So kasi gusto nila doon sa ano So alin man ang ating posisyon diyan, ICC or local court. So ngayon ang ating tanong diyan ay paano papanagutin lahat diyan sa ICC o sa local court from the concerned sa mga assassin nila o yung mga pulis na halimbawa na nagsalvage. Di ba? Kung panagutin din dapat yun. Kung hindi naman papanagutin nilang yung mga conspirator lang tsaka mga official. So patunayan na ang mga aligasyon sa ating Pangulong Duterte at mga kasamahan nito. So ang mga sinasabi mga nasalvage ay imbestigahan ba talagang pinatay ng out of justice o naabuso sa salvage sa gayon ay maihain sa korte ang kaso at mabubuo ng ating Senado at Kongreso ang ebidensya sa filing in court or ang Senado at Kongreso ay magsagawa ng batas na maaaring mag-imbestiga ang ICC over drug war kung sasakot nila ang kaso na crime to humanity. Yun. So dapat ay paano ba mapapapayag yung gobyerno na makapasok at makapag-imbestiga ang ICC at may sa practice nila yung kanilang o ma-override yung ating o pwede silang lumitis para isabit natin yung crime to humanity na sila lumitis. Maaari bang gumawa ng batas yung ating Senado at Kongreso para pumayag ang pamahalaan diyan o ano ba ang ating Pangulong Marcos na mapapayag na yung ICC ay mag-imbestiga rito. Maaari bang magsagawa ng batas o gagawin ng Kongreso to make our administration na yung ICC ay siyang lumitis doon sa kaso. But according to ma-override nga yung ating justice system kahit ito yan. Kasi sakop din naman nila yung crime to humanity na tayo ay isa doon. Isa mo tayo yun sa ICC. Diba? Sa ngayon ay gusto nila yung ating justice system ng federal. Siguro sa ating kaya-alin naman. Sa atin, sana maging fair sila parehas. Ang ating yung fair justice and any of those umiral ng parehas at gayon din yung ating investigation. Yan, federal. Kasi nga, according din sa mga biktima, yung pulis, hindi naman daw i-investigan na maayos. Yung sila i-investigan nila sa PODCON. Maaaring si HR investiga at yung ICC siguro mayroong initial investigation with the victim na maaaring lang nakakapag-usap sila or na ipapasa nila yung mga ebidensya roon or mga nagagawa rin ng commission. But definitely kinakailangan pa rin siguro ng tulong ng mga nakalap ng pulis sa kanilang ginawa o pahayag ng pulis diyan. So dapat ay siyempre kung i-investiga ng CHR yan, yung pulis ay kukuhaan nila, maaaring imbestigahan nila yung pulis doon sa nangyaring krimen o pagsampa ng kaso ng mga biktima sa CHR at saka sa ICC or yung ICC na mag-approve noong sinampang kaso ng mga biktima na napakarami diba, para magkaroon ng crime human. So ang ating pamahalaan ay mag-finalize kung sino ang lilitis dito, ICC o local court. Sa ganyan tila walang
mabubuo ang ating Senado at Kongreso sa investigasyon ito. Namili ni Pangulong Duterte na inutusan niya ang mga pulis to kill suspect. May binili siyang sisigaw ng katotohanan kung ang maraming napaslang ay pawang salvage na may kaso sa ICC or local court. Yan. Tila walang maihay ng korte ang ating Senado at Kongreso laban kay Pangulong Duterte at mga kasamahan nito at mga isolated cases ng mga ilang pulis na maaaring maisamba sa investigasyon ng lumos. So, yun. So, syempre, kasi kung halimbawa si Pangulong Duterte, halimbawa, hindi nang hindi. Ukray pa sila na, oo nga, hindi. Syempre, hindi ganun lang pa niya. Pero, syempre, ang pan dyan, maimbestigahan ng ICC or yun na nga ng ating Kongreso, yung mismo nangyari. Halimbawa, with the SCHR, halimbawa, kada isang mga tao nangyari at may mga witness, pag napatunayan nila yun, so, halimbawa, yun ay maaaring gusto nga nilang ikawin na yun ay utos ni Pangulong Duterte or ito ay an isolated case na puro mga murder case ng mga operative. So, paano ba? So, kaya dapat siyempre, ang magiging pag-usayan ng ating Senado, Kongreso kung paano ang pag meron ang conspirator nga o conspire nga ng Pangulong Duterte yan at yung mga kasamahan niya at yung opisyalis yung ginawa ng mga operatives na maangal yung mga biktima kasi nga salvage na ba. So, kaya dapat pag-usayan ng ating Kongreso yan. Aside from that, yung pang mga pagpapatulan yung mga sinabi ni DDS pero kung DDS ako, di ba? Maraming ganun yan. Halimbawa, papatunayan mo yung isang biktima ng DDS, mapapatunayan ba ikaw ba ay biktima talaga ito ng DDS na ito ay kung sinasabi yung Manny Duterte na may DDS nasaan masabi ba na sila mismo yung pumatay doon malay mo merong ibang grupo pumatay doon, diba? Diba yung investigahan nyo kung DDS yung tumira doon pero sinasabi nila ay wala mapatay ko sa DDS lahat yan sino doon yung pinatay ng DDS niya or sinasabi rin kasi maaari pinapatay daw yun ng mga sindikato rin or mayroong mga pinapatay ng mga iba pang maaaring pumapatay na nakikialam din para bibigay ng laman sa drug war, maaaring ganoon. Kaya iimbestigahan mabuti pa yan siguro ng ating Kongreso. Sapat na sa kanila na yung mga biktimang yan, lahat ng biktima ng out of state force kami ng malaki Duterte lahat yan. Pwede ba yun? Ayun. So, even pag-amin ng si Pangulong Duterte ay hindi pa rin sure na makasuhan siya at may sampay ito sa korte. Tingnan natin lang. So, dapat may establish sino ang DDS na ito at sino sa maraming nala ang pinatay ng mga ito. Then, ang pag-amin na ito ay may ikakabot sa kanya na maraming murder cases o crime to humanity naman. Siguro tingin ko ganun yung step by step na maaaring mangyari or else baka lahat ng out of legal cause pag-amin ng Pangulong Duterte na may DDS siya pinagpapatay niya sa mga kanya yun yun na yun sila may kaso ganun kaya yun or else dapat hahanapin pa nung hindi kaya hahanapin pa nung DDS sila yun sila pumatay kahit aminin niya baka wala naman DDS na makita sila di ba? Kahit kasi meron DDS ako nasaan yung DDS na yan di ba? At meron kahit paano kahit pa sila yung pumatay ng napakaraming mga out of legal operation di ba? Papamili mo yung mga hitman na yun baka mo napapamili hitman sila sinabi lang ng term wala kaya di ba? Parang ganun kaya ewan natin kung yun ay maaaring katanggap-tanggap sa court yung ganun or else yung specific nila yun yung DDS or else hindi lang DDS ang composition ng mga courts na yun di ba? Mga tipong ganun so siguro hindi naman makukontrol dito dapat silang na out of legal at pag-amin Pangulong Duterte na may DDS siya na inutusan niyang pumatay ng drug suspect ay mahinisang pa na sa court yan nasabi natin parang conclude mo na
Sampa na yan kasi umamin eh. Ang yung DDS, pinapatay niya, tapos maraming pinatay out of court. Saan pa ng kaso? Ganun ba kaya? Or else, hanapin mo may DDS, tapos papaanin mo kasi na ikaw man tumira nito lahat nito, di ba? Opo, baka namin ganun nila. O, di ikaw na nga ikaw. May kaso, di ba? Parang ganun. Or else, namin yung Pauling Church yan, di ba? Parang ganun. O, di, conclude na yun. Diba? Parang din yung ganun. Ewan natin. Kung pwede na ang isimen na yan ay may case at ma-resolve na ang napatay ng DDS at kung legal, di umano na gawa ng pulis ay patunayan na salvage ang ginawa. At establish na ba na itong field officials ay inutusan nga nitong Ulo Duterte kung napatayin yung mga drug suspects. Eh, di ba, parang, di ba, inamin na nga yung dalawang hinahanap ko yung Duterte, sabi niya, inutusan ko yung mga pulis. Ako may DDS. Parang, kasi ako muna naman na dyan, di ba? Sabi ko muna, baliwala din naman, di ba? Parang inamin na niya na baliwalang amin, di ba? Ay naman yung nahanap ng lahat eh, para mapanagot siya ito ilang mga opisyal, di ba? Kinakailangan kasi, may specific pa siguro, kasi kaya nakakapag ganun siya, yung i-job ko kukulo siguro sa korte yung ganun. Or else, gagawin eh, may ihasang ba nila, nabunod ka. So, we pray our God of justice and issues and rights, by the government for the truth and justice at mabigyan ng hustisya ang nabiktima ng walang awang pinatay sa drug war. Sana, gabayan ng Panginoon Diyos yung ang paggamit ng hustisyang ito at makamit ang tunay. Muli, may wanagan ang Pilipinas, mula pamahalaan at mga Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng buti matuwid, iwasan yung paglamag sa karapatang pantao, pang-abuso, katiwalian. Pamahalaan yung mabuti matuwid, yan. Hustisya. Yung mamamayan, sumunod sa pamahalaan, iwasan yung paglabag sa batas, iwasan yung paglaban sa pamahalaan. Iwasan yung karapatang pantao, human rights, yung fair justice, good governance. So yung mamumuhay tayo ng maunlad, mamumuhay tayo ng makayapan. Ito lahat, makakapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos na tayo protektado at maganda ang Panginoon. At tayo na malaking pag-asa sa kaligtasan. Yun, muli magandang hapon sa inyo lahat. Sana naman ang Analytics Promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless.